So makikita ninyo, pasikip ng pasikip ang mundo ng mga sangkot dito po sa war on drugs. Ako tingin ko po mga kababayan, pag nabuo yung mga kaso at na-file sa husgado, kung ano yung sinapit noon ni Dilima, yun din ang sasapitin po ni Bato, ni Bongo, pati ni Digong. Kung ano ang sinapit mga kababayan ni GMA na nakulong noon, ni ERAP na nakulong, pati ni Pacquiao na nakakulong na ngayon, yun din ang sasapitin nitong mga personalities na to na nagmalabis. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si Senator Bongo mga kababayan, matapos na ilaglag ni Colonel Royina Garma, nasabit mga kababayan doon sa Davao model ng war on drugs na nagbibigay po ng reward system para sa mga napapatay na suspected drug personalities. Magsasagawa din daw sila mga kababayan sa Senado ng impartial investigations. Sinong magpapatawag kayo? Saka si Senator Bato? Sinong maniniwala naman doon na magiging impartial yung investigasyon kung kayo mismo yung sabit, tapos kayo yung magpapatawag? Iimbestigahan ninyo yung sarili ninyo sa Senado? Sinong maniniwala sa inyo? Dito pa lang sa balita ng Manila Times, sabi rito, Go defends Duterte's war on illegal drugs and call for an impartial Senate inquiry on the alleged human rights violations committed in executing the campaign against drug suspects. Dito pa lang po sa sa kwento ng Manila Times, wala nang maniwala sa inyo. Bakit pa? Kayo mismo yung inginoso. Kayong dalawa ni Senator Bato de la Rosa, nilaglag ng mga witnesses. Pagkatapos kayo yung magpapaimbestiga sa Senado. Sinong niloloko ninyo? Tama po? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan at pag-usapan po natin, kasi sabi dito ng DOJ, magbibuild na daw sila ng kaso laban doon sa mga sangkot sa drug war. Si General Marbil, mga kababayan, nanawagan na rin sa mga dating PNP chief na linawin nila yung kanilang papel sa Duterte's drug war. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.
Ayos pa, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Sa totoo lang po, panic mode na po sila. Tama itong analysis ni dating Senador Antonio Trillanes. Sabi ni Trillanes, once all powerful Duterte crime family is now crumbling. Pabagsak na po sila lahat, pati yung kanilang politika mga kababayan. In all the politicians associated po sa kanila, damay, tulad po ni Bato at saka ni Bongo. So the possibility mga kababayan na itong mga politikos na dikit kay Digong po, lahat sila po matalo sa eleksyon with all the controversies na kanila pong kinasangkutan. At pag nagising yung mga taga Davao, malamang ito yung first defeat na sasapitin mga kababayan ni Digong. At it will be painful kasi sa pagka-mayor pa, parang si Erap Estrada. Si Erap, panalong presidente na tanggal. Bumalik sa pagka-mayor pero hindi na po sa San Juan kundi sa Manila. Tinalo po. Tinalo ni Isko Moreno. So malamang sa malamang kung anong sinapit ni Erap, ganon din po ang posibleng sapitin ni Digong sa kamay po ni Carlo Nograles. Pag nagising na po yung mga taga Davao. At tingin ko, unti-unti na rin pong nagigising yung mga taga Davao. So sabi dito sa latest post sa Facebook mga kababayan ni Trillanes, Trillanes attributed the downfall of the Duterte family to God's plan, telling the public to wait and see how it unfolds. Yung sinasabi ko po na the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Mene mene tekel o parsin, sabi po ni Daniel. Your days are numbered. The days of your kingdom are numbered. Tinimbang ka, ngunit kulang. Parang si Inday po. Mabilis yung pag-rise ni Inday to power. Mas mataas pa yung mas mataas pa po yung boto ni Inday kasi nga nakasakay sa popularity ni PBBM. Huwag kayong maniwala po na si Inday po nanalo dahil masikat siya kaysa sa mga Marcoses. Walang katotohanan po yon. Ang totoo niyan, si Inday, kaya po 32 million yung boto niya, 31 million kasi mga supporters ni PBBM. Kaya yung mga propaganda po ni Inday na mangga, baliktad po, sila yung mangga. Yung mga propaganda, mga kababayan ng mga DDS na nabodol sila, ang nabodol po yung ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, ako anya, yung paniwala ko, magkaibigan kami. Hindi pala. Hindi pala anya ako tinuring niyang kaibigan. Maybe anya, I am deceived. Nag-backfire po yung mga statements po ni Inday. Lahat ng mga sinasabi ni Inday, bumabalik po sa kanya. Ito, sabi ni Trillanes, tama ito, na analysis po ni Trillanes. Nagkakarambol na po ang once powerful Duterte family. Nag-self-destruct po. Nilaglag na po ng mga pinaka-close sa kanya na mga dating supporter niya. Tulad po ni Colonel Royina Garma na sabi may special relationship with the former president. Inginoso doon sa sa Quadcom hearing. Sabit, pati si Bongo at si Bato. O ngayon, gusto magpa-imbestiga ni Bongo sa Senado. Senate investigation daw. Impartial Senate investigation. Malabo po na magiging impartial kayo. Kayo mismo yung sangkot. Ibig sabihin, may maniwala sa investigasyon ninyo sa Senado na ang dapat imbestigahan kayo. So, iimbestigahan ninyo yung sarili ninyo. Tapos, umaasa kayo na maniniwala yung mga mamamayang Filipino na impartial. Sabi niya dito, magsasagawa daw sila ng Senate inquiry on the alleged human rights violation committed in executing the campaign against drug suspects. Go dismiss as diversionary tactic the allegation of retired Police Colonel Royina Garma that Duterte wanted to replicate the so-called Davao model drug war.
which gave law enforcers 20,000 pesos for each street level drug suspect killed. Ang maganda po, Senator Bongo, para talagang impartial. At kung hindi totoo itong binulgar ni Colonel Roy Nagarma, kayo na mismo ang mag-volunteer na maging resource person. Magpa-invite na kayo sa Congress. Ang problema, si Bato inimbitahan na. Pati si Digong. Sige man lang ang sabi ni Digong na willing siya na sagutin. Bakit hindi pa siya pumunta? May standing invitation sa kanya. Di ba? Si Bato talagang ayaw. Hindi daw siya pupunta. Lalo magdududa yung ating mga mamamayang Filipino. At yung duda na yon ng ating mga kababayan, as you are being accused, you are being implicated in the congressional inquiry ng Quadcom ng mismong mga dikit sa inyong personalities, dati ninyong mga kasama, tulad ni Roy Nagarma, it will damage your political career and your bid for re-election. Pag hindi ninyo ito pinaliwanag ng maayos, itong gagawin ninyo, yung plano ninyong impartial investigation, wala man yang sa Senado, wala mang maniniwala dyan. Iisipin ng mga tao, self-serving. Saan ka nakakita na kayo yung isinasangko tapos kayo yung magpapaimbestiga sa sarili ninyo? May ganon talaga. Ilalo pa kung si Bato ang chairman ng committee na magpapaimbestiga. Tulad ng ginawa ninyo doon sa Davao na investigasyon involving doon sa police operation na ginawa ni General Torre. Kala ninyo, natuwa yung mga tao. Napakalinaw po na in aid of Kibuloy, self-serving investigation. Lalo kayong nasira. Pero ituloy ninyo ang mga ginagawa ninyong kasiraan. O, di ba? Sinisira na mismo ninyo yung sarili ninyo. Ewan ko kung may mga senador kayong kasama na papatol. Pag pinatulan itong ipatawag ninyong Senate investigation na may existing na po ongoing congressional investigation, pag ginawa ninyo at pinatulan, baka madama yung ibang mga senador, matalo rin. Di ba? Matalo sa midterm election, tuloy ninyo ang inyong plano na sabi ninyo, impartial investigation. Tingnan natin kung ano ang resulta. Sabi dito sa balita po ng Manila Times, the Senator Islam efforts to tarnish the legacy of former President Rodrigo Duterte's war on drugs amid allegations made against him during the House of Representatives Quadcom hearings. Anong itarnis po na mismong mga desisyon ng husgado nagsasabi na yung mga inakusa ninyo tulad ni dating Senador Laila de Lima at saka ni Espinosa lumabas, walang katotohanan yung mga kaso, dismiss. So ang ibig sabihin, gawa-gawa, walang matibay na ebidensya. So doon pa lang mga kababayan, yung sinasabi ninyong kasiraan, ang ibig sabihin, walang base na tinarnish yung reputasyon ng war on drugs ng dating Pangulong Digong. Yung kasiraan na sinasabi ninyo, siyang may gawa. Backfire nga lahat eh. You see? Kaya walang maniniwala sa inyo, kundi yung mga supporters ninyo, siyempre. Pero yung general public, walang maniniwala na itong quad investigation, gusto lang siraan yung previous administration. Gustong siraan yung mga Duterte. Kasi sa totoo lang, ginagawa itong Quadcom investigation kasi yung mga mali na nagawa during the previous administration, gusto lang nilang itama. Yung ating mga congressmen, they are representative of the people. They have that mandate. May mga complainants po. At hindi po maari na yung mali magbubulag-bulagan na lang ang ating mga congressmen. Di ba may kasabihan po tayo mga kababayan? Evil triumphs because good men do nothing. So hindi po maari na mamikit ng mata, magbulag-bulagan na lang po ang ating mga congressmen. The Congress of the People. Kailangan po managot yung mga nakagawa ng kamalian. Tama po?
Sasabi dito po, in a statement, Go underscore the public's right to truth in fairness, but at the same time, defended the integrity of Duterte's administration and his role during that period. Gawin ninyo yung pag-defend ng kanyang reputasyon, ng kanyang integrity, hindi sa pamamagitan ng pagpapalabas ng statement sa media. Gawin ninyong official. You submit your defense in Congress kasi sila yung gumagawa ng investigasyon, nagsasagawa ng investigation. So kayong tatlo na pangalanan kayo, si Digong, si Bato at kayo, sabay-sabay dapat kayong humarap in Congress para makross-examine kayo. You confront Royina Garma na nagsasabi, galing sa inyo po yung pondo. Di ba? He said, combating illegal drugs and crime was the cornerstone of Duterte's campaign. That led to his presidential victory in 2016. Wala man pong masama na labanan yung droga. Kahit nga yung itong present administration, nilalabanan po yung droga. Pero pwede pala, sabi ng ating Pangulo, na magkaroon tayo ng war on drugs na bloodless, walang namamatay. Ginagawa na niya ngayon. Effective siya. Walang human rights violation. Pasalamat nga kayo, binibigyan kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Pero yung mga suspected drug peddlers, drug lords, nabigyan ba sila ng pagkakataon? Tulad ng mga batang nadamay, tulad ni Kian de Los Santos, hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon na matanong. Sentensyado agad. Kaya imbis kayo na magreklamo, pasalamat kayo kasi very fair po ang Quadcom. Iniimbita kayo eh. Pero yung mga victims, thousands of them, wala eh. Patay agad. Tapos kayo pa yung may ganang magreklamo ngayon na sinasabi ninyo, sinisiraan kayo. What about the victims? Buhay nila yung nasira. Yung mga pangarap nila nawala, pati ng kanilang pamilya. Pero kayo, buhay na buhay kayo. Until today, kayo pa yung may ganang magreklamo. Nasaan ang hustisya, Senator Bongo? Sabi dito, while he prefers to focus on public service, Go said he would not allow his name to be tarnished by baseless accusations. Kung baseless po yung akusasyon sa iyo ni Royina Garma kasi sabit ka, di sabihin mo doon sa Quadcom, mag-appear ka po doon, manumpa ka. Hindi tulad ng ginawa ni Inday, ayaw manumpa na magsabi ng totoo. Ganun lang po yon. Huwag palusot, Senator Bongo. Hindi uubra yung mga palusot ninyo ngayong administrasyon. He said that as Duterte's special assistant, his duties were limited and without involvement in police operations. Di sabihin mo doon na malinis ka. As stated anya in executive order creating my position, my functions are limited to scheduling appointments and presidential engagement. My mandate does not include police operations. He said Duterte, a lawyer and former prosecutor, was committed to the rule of law and would never condone unlawful killings. Ang dami nga pong na-AGK. May command responsibility. As a leader, siya yung nag-utos na kill. Recorded po yung kill niya. Inulit na naman nga niya ngayon. After na mag-file siya for mayor, nagbanta na naman. Paano maniwala yung ating mga kababayan? So, may tamang forum and the Congress has the power in aid of legislation. Go question Garma's testimony against Duterte at the Quadcom hearing saying it was part of diversionary tactics to muddle the true issue she is facing. Her participation in an alleged murder plot. He said that unsubstantiated and malicious claims have no place in a legitimate investigation. I would strongly encourage the Senate to conduct an impartial investigation on these allegations, sabi po ni Go. Ituloy po ninyo, di ipatawag ninyo sa Senado si Garma and all the resource persons na iniimbestiga ngayon sa Congress. Gawin ninyo, tingnan natin kung alin yung credible investigations na paniniwalaan ng ating mga mamamayan. Yung Senate investigation or Quadcom investigation. Ngayon pa nga lang po, sa issue ng Pogo, mas na-appreciate ng mga kababayan natin
yung congressional investigation ng Quadcom. Kasi comprehensive siya at magagaling, mas magagaling yung mga nagtatanong na mga congressmen. Doon sa Senado po, ang ma-appreciate mo lang na nagtatanong na may laman, si Risa Ontiveros, tapos si Gatchalian. The rest po, parang nag-uusap po sa palengke, nagsisigawan. Lalo si Bato, pag nagtanong si Bato, tapos si Jingo Estrada, turn off ka? Sayang pasweldo po. Pero pag pinakinggan mo po, mga kababayan, yung mga congressmen sa kanilang pagtatanong, makikita ninyo ang lalim at substance sa kanila pong pagtatanong sa mga witnesses. At mahinahon yung ating mga congressmen, walang drama. Makikita ninyo kung sino yung matatalino. Itong marami sa ating mga member sa Quadcom, ito dapat yung nasa Senado. Yung mga nandyan sa Senado, dapat sa barangay lang po. Grabe ka naman niya, Mr. Maravillas. Parang ang mga kagawad lang sa barangay, pag pinakinggan mo. Ganon mga kababayan. Walang kalatoy-latoy po. O ngayon, balikan natin yung sinasabi ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, if you have the patience anya to wait, eventually, you'd see how God's plan unfolds. The once all-powerful Duterte crime family is now crumbling right before our eyes. Congrats the Quadcom, sabi po ni Trillanes sa kanyang Facebook post. Sabi dito po sa balita ng Politico.com. As more details anya of the controversial drug war are uncovered by the House panel, Trillanes, a vocal critic of Duterte in his bloody war on drugs, said there is still work to be done to complete the job. Still, there is much to do. We should keep our focus and finish the job, sabi po niya. So ngayon, yung DOJ po, magsasagawa na po sila ng case build-up laban sa mga personalities na nabanggit po sa House investigation sa Quadcom. So makikita ninyo, pasikip ng pasikip ang mundo ng mga sangkot dito po sa war on drugs. Ako tingin ko po mga kababayan, pag nabuo yung mga kaso at na-file sa Husgado, kung ano yung sinapit noon ni Dilima, yun din ang sasapitin po ni Bato, ni Bongo, pati ni Digong. Kung ano ang sinapit mga kababayan ni GMA na nakulong noon, ni ERAP na nakulong, pati ni Pacquiao na nakakulong na ngayon, yun din ang sasapitin nitong mga personalities na to na nagmalabis noong kanilang panahon. Ito ngayon yung sabi, the Department of Justice said it would start a preliminary investigation in case build-up on the killings of high-profile individuals during the drug war of former President Rodrigo Duterte after the House of Representatives referred its committee report on the matter. Justice Undersecretary Raul Vasquez said in a message to reporters that the DOJ could also initiate the preliminary investigation when somebody files a complaint against those responsible. Here anya, it could be the police or private complainants. There must be an initiatory process. Kaya po, si dating Senador Laila de Lima, nagsabi siya na magpa-file siya ng kaso. Yun ang inihintay ng ating mga mamamayang Pilipino. Mag-file na po kayo, Senator Laila de Lima. Sabi ninyo, oras na ng paniningil. Huwag na ninyo pong patagalin. Ito na yung panahon. Tamang panahon. O ngayon, si General Marbil po, na nawagan sa mga dating PNP chief to clarify roles in the Duterte drug war. Marbil issued his statement in response to the testimony of retired police colonel and former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, who revealed that Duterte rewarded cops for every drug suspect killed during his term. So sabi po ni General Marbil, we take these allegations very seriously. We will thoroughly investigate Garma's claims to ensure accountability and transparency within our ranks.
So alam na naman po ninyo kung sino yung itinuturong sangkot. Ang itinuturong sangkot, una na yung nag-resign na sa Napolcom, si Colonel Edilberto Leonardo. Tapos, idinawit si Bongo. Tapos, si dating senador, dating PNP chief, at ngayon senador Bato de la Rosa. So, siguro, doon na ninyo, simulan na ninyo yung investigasyon sa kanila. Si Bato, dating siya mismo yung chief enforcer. Idamay na ninyo kasi ang lahat ng ito, ang nag-utos talaga si Digong. O di-imbestigahan na ninyo si Digong. Siguro, kausapin na ninyo. Kung kailangan ninyo ng private complainant talaga, kausapin na ninyo si Laila de Lima. Kasi sabi, magpa-file daw siya ng kaso. O doon ninyo, simulan. Kasi di ba, you're looking for initiator, private initiator. O, privado na si, ngayon, si Laila de Lima, wala na sa gobyerno, although kandidato siya sa ML party list. Pero right now, hindi na siya taga-gobyerno. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.